Maayong hapon sa inyong tanan. Hindi po ako from CDO, hindi rin po ako Bisaya, Tagalog po ako, pero kahit Bicolano, Tagalog, Bisaya, or Mindanaoan, lahat tayo nagkakaisa dahil lahat tayo ay maisog! Ngayong hapon po, bago ako pumunta dito, kami pumunta rito nila Sir Coco at Yusek, dating Yusek Astra, nagtatanong ako sa sarili ko, ano ba ang galit ng administrasyon na ito sa nakaraang administrasyon? Ano ba ang iminumungkahi nila sa galit nila kay VP Sara Duterte? Bago ko po sagutin ang tanong na yan, or maybe you already have an answer to that question, allow me to ask you muna, narinig na ba ninyo yung kwento ng tipaklong at langgam? The grasshopper and the ants. Yung langgam at tipaklong ang tawag sa grasshopper. Narinig na ninyo? Do you know the story of the grasshopper and the ant? Hindi ko ikukwento lahat, but the conclusion of the story, the grasshopper, as we all know, talon lang ng talon sa tabi-tabi para kumain. Ang langgam, walang hinto sa pagtatrabaho sa pag-iipon ng pagkain. This is how I describe the leadership of the previous administration to the current administration. The previous administration is an administration that has preemptive solutions to the problems before it happens. Let me illustrate that to you. Noong nakaraang SONA, ano po ang sabi ng ating Pangulo? There are 5,500 flood gates or projects that will control flooding in the National Capital Region at sa buong Pilipinas. Hold and behold, 2 hours later, nagsalita ang kalikasan at ang langit. Bumaha sa Metro Manila hanggang ngayon, nagkukumahog ang mga tao para makaalis sa baha at sa basura. What does this tell us? Ano ang epekto nito sa bawat isa? Dahil sa baha, dahil sa mga basura, lahat ng aktibidades ng araw na yon ay naapektuhan. Business, transport, at kung sino-sino pa. At the end of the day, what happens, gutom ang mga tao, walang solusyon sa mga naapektuhan, kundi si VP Sara, wala nang salita, hindi pa alam kung anong oras darating ang bagyo, ang baha, pero may solusyon na. Nagpadala na ng tulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. This is the leadership, the brand of leadership of the Duterte and the current administration. Whether they like it or not, the difference will always be made by people who knows the difference. Because Duterte has raised the bar of leadership. This is why tayo nami-miss natin not necessarily the person, but we miss the leadership that is enforcing true actions and results. Tama o mali? Ngayon, binabatikos si VP Sara dahil wala siya sa Pilipinas. June pa yata, approve na yung kanyang pag-alis. June pa, naka-schedule na yung pag-alis niya. But what happened? Ang sabi ng mga kabila, wala siyang puso sa mga taong naapektuhan ng baha.
Totoo ba yan? Totoo ba yan? Siyempre, hindi. Because the Dutertes, although I don't know them personally, but I have met them several times, are men and women na walang pakialam sa status quo. Ano man ang sabihin ng tao sa kanila, mabuti o masama, lalo na pag masama, ang importante sa kanila ay ang taong bayan. Ito ang hindi natin nararamdaman sa ating administrasyon. Nagpa-party, tama o hindi? Okay lang mag-party. Pero, paano ang taong bayan? Okay lang magbiyahe, pero nasaan yung mga pangako? So the SONA that we heard few days back are all once again promises. Empty promises. That is very problematic because nung sinabi niya na ang EDCA ay tutulong is a defense to rescue and national disaster something na itatayo para katuwang ng gobyerno sa pagtulong sa Pilipinas pag oras ng kagipitan ng calamity, pero wala kahit isa. Meron ba kayo naramdaman ng mga Amerikano pumupunta rito sa Cagayan at magbigay ng tulong? Ulitin ko, meron ba mga Amerikano pumunta rito para tumulong sa ating mga kailangan? Meron bang statement ang ambassador ng Amerika para sa mga taong inaapektuhan ng baha? Wala. Pero ang unang bansa na tumulong sa atin, sino? China. China na inaaway at pinipilit na magkagera tayo, ang unang tumulong sa atin, ang unang bansa sa Asia na magpadala ng tulong. Something is very wrong. We demonize those people who are our friends and we patronize friends who are actually our enemies. Tama ba to? So yun guys, kung mapapansin nyo, ang una talaga tumulong sa atin ay mga China. Nasana yung Amerika. O, di ba? Tama nga si Sir. Roy. Oh? Tama ba to? Ano ang aming hinanakit sa administrasyon na to, sa mga business people, sa mga business enterprises, sa mga SMEs? Sino po may mga maliliit at medyo malaki o kung hindi, malaking negosyo dito sa Cagayan? Sino sa inyo ang may mga negosyo? I can see some of them here sa harap. Diyan po sa gitna, meron ba mga negosyante dyan? Mga magsasaka, mga nagbebenta ng mga isda? Lahat tayo apektado sa mga desisyon na ang sinasabi nila, lalo na sa agrikultura, sinasabi nila na babaan ang taripa dahil mag-i-import tayo. Gagawin nila ang Pilipinas na isang importation country. Ito ang sinabi ng tatlong ekonomista. Isang congressman na ekonomista, isang ekonomista, at isang professor ng economy. Ang kanilang rekomendasyon ay panatilihin at gawing importation country ang Philippines. Ang tanong, paano ito mangyayari na ang taong nasa bahay, kayo, mga nanay, ang asawa ninyo ay magsasaka? Mawawalan sila ng trabaho. Ang asawa ninyo ay mangingisda. Titigil na tayo sa pangingisda kasi mag-i-import na tayo? Lahat tayo may sariling mga hinanaing. Kaya tayo nagpapaabot ng ating anong Tagalog na yun? Ating hinaing. No. We are expressing our sentiments to this government
Because we too are Filipinos. Hindi lamang yung mga nakapaligid sa Kanya. Tama o mali? Nandito tayo. Binayaran ba kayo para pumunta rito? Bakit tayo pumunta rito? Kami galing pa sa Manila, yung iba galing pa sa Davao, sa Cebu, pero kanya-kanya tayo. We could have spent our time with our families this weekend, but we chose to be here because we wanted to express our opinions and our sentiments to this administration, informing them, we too are Filipinos. We voted for you. We need accountability. We need transparency. We need public service that works for the interest of the entire Filipino people. Masama bang hingin ito sa kanila? Ang sabi ng kalaban, problema nyo yan, binoto nyo yan. Yes, binoto ko si BBM. Kahit ayoko, dahil ang alam ko si VP Sara ang tatakbong presidente, pero nagpalit. In spite of that, or despite of that, I supported BBM. We supported BBM. Pero anong nangyari? Sabi nila, problema nyo yan. Yes, problema ko to. That's why I chose to get out of my comfort at makibaka sa mga maiisog upang iparating sa administrasyon ang hinaing nating lahat. Buhay pa ba tayo? Maisog ba tayo? Pilipino ba tayo? Huwag tayong matakot, makibaka, magsalita, at huwag kalimutan. Let us protect the Vice President and let us not forget as well to pray for each other and to pray for our country, ang bayang Pilipinas nating mahal. Maraming salamat po sa ating lahat. Maraming salamat, Sir Rafael Yubra Jr. mula po sa professional sector.